ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Abogado. Kaya kaganahan ng buhay, alam nyo, kaganahan ng buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya kaganahan ng buhay, o sige, pagkatin natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, oh, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Oh, sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi ito, hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na. Magbayad ka naman muna ng utang mo. Hindi na naman pala eh. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ina, ako ang pare. Ano ba talaga? Natawag doon sa pumatak mo sa hindi nagbabayad ng utang? Yan. Yan. Nagkabali tayo ng pili ng presidente, nakabali din tayo ng pili. Hindi natin nakikinig yung karakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Brian nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ba palabas? Dahil check mo na. Wala ka naman kinakuha na utang. Hindi ka nasimba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko, una na, napaulit-ulit natin na pagkakamali, bilang mga botante, kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago.
So ayan na mga kababayan, harap-harapan na pong binanatan mga kababayan ni Resbakan ni VP Sara Duterte, itong si Congresswoman Jinky Luistro mga kababayan, na di umano may utang po sa kanila, no, sa asawa ni VP Sara. Lumapit daw po ito nung may kinaharap na kasong rape case, no, yung asawa niya, na nagkakalaga daw po ng 9 million mga kababayan yung utang, no, na hindi pa nabayaran. So, ngayon po sinabi ni VP Sara na magbayad ka naman ng utang mo. Kasi nakikita ni VP Sara mga kababayan yung video ni Congresswoman Jinky Luistro na namigay po ng pera at talagang with action pa si VP Sara na ginaya niya yung pagbigay ng pera na hinahawakan yung noo ng tao habang inabot yung pera mga kababayan, no, yung ipinimigay doon sa kanyang distrito mga kababayan. At tinanong pa ni VP Sara yung mga residente doon na ano daw ang tawag doon sa mga taong hindi nagbayad ng utang, at may sumagot po doon na estapadora. Ayan, at kanya rin pong inendorso mga kababayan formally si Congressman or former Congressman Rani Abo mga kababayan. So siya po yung dating congressman doon ng 9 years at ngayon ay magbabalik po doon sa 2nd District po ng Batangas mga kababayan, at sinabi pa niya na posibleng maging House Speaker, no, itong si Congressman Rani Abo. Ayan, dati pala itong Deputy Speaker mga kababayan din, no, noong mga nakaraang Congress, itong si Congressman Rani Abo mga kababayan. At ito po ang video mga kababayan, no, na pag-endorso ni VP Sara Duterte dito po kay Congressman Rani Abo mga kababayan ng 2nd District ng Batangas. Ako si Sara Duterte. Sa darating na halalan, huwag tayong magpadala sa vote buying at pagpapatawa. Huwag natin piliin ang pasayaw-sayaw lang. Habang tinatakbuhan ang utang at pananagutan. Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? Piliin natin ang may integridad at prinsipyo. Si Rani Abo ay isang leader na may puso sa serbisyo at subok ng walang pansariling interes sa kanyang paninilbihan. Siya ay may karanasan at may paninindigan din para sa bayan. So ayun po mga kababayan ang pag-endorso ni VP Sara Duterte dito po kay former Congressman Raneo Abo, no, ng 2nd District ng Batangas mga kababayan. At ito nga po ang makakalaban ni Congresswoman Jinky Luistro mga kababayan, na siya yung nangunguna, no, yung magiging prosecutor ng impeachment laban kay VP Sara Duterte mga kababayan, no, nung i-file nilang impeachment complaint. At aksyonan daw po ito ng Senado ngayong June mga kababayan, kaya ito naman si VP Sara ay kumilos na. Ayan, bumisita doon sa distrito mga kababayan ng ni Jinky Luistro, no, ni Congresswoman Jinky Luistro, at kanyang endorso itong makakalaban ni Congresswoman Luistro na si former Congressman Raneo Abo mga kababayan. So ito po ngayon ang speech, no, or ito po yung nasabi ni VP Sara doon about dito sa utang di umano ng pamilya or ni Congresswoman Luistro, no, regarding po doon sa case ng kanyang asawa na lumapit nga daw po doon sa husband ni VP Sara at meron di umanong 9 million na hindi binayaran mga kababayan na serbisyo, no, nung asawa ni VP Sara Duterte. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa speech ni VP Sara doon po sa 2nd District ng Batangas? Ayan. So ilang araw na lang mga kababayan, ilang tulog na lang, 2 tulog na lang eleksyon na, at magkakaalaman na talagang todo ano na po ang mga tao ngayon doon or mga politiko, no, sa kanilang pagtakbo ngayon, yung kapalaran nila ngayong eleksyon. Ayan. So ano pong opinion nyo mga kabayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.